Manuel Romualdez, mahalaga at kritikal sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika ang kanyang pagbisita. Saksi si JP Soriano. Ang galing din ng timing nito, no? Saka bumisita ngayong birthday ni PRRD. Pambihira, ano? Alam mo, ang timing ng gobyerno, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sige. Bibisita sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon. O kauna-unahan, birthday pa ni PRRD. Ano to, statement na naman, BBM? Nagtatanong lang tayo, ano to, statement? Nakakampi yung US? Ganon? Dream on! Sige. Si US Defense Secretary Pete Hindi na po, Si Trump na po ang nakaupo ngayon. Excuse me po. Hegseth, ilang araw matapos muling palibutan, buntutan at harangin ng China Coast Guard ang mga Ito na naman tayo, no? Okay. barko ng Ito na naman tayo. Balik na naman tayo sa usaping China. Ay nako, legit po yung tawa na yun, ha? Hindi po yun makina na pinipindot-pindot ko rito. Ay dito kay Coach Oli, original tayo. Ang galing-galing talaga ni Marcos, no? Ang galing-galing ng timing. Magba-birthday si PRRD, meron na namang di umanong magbabangga. May problema na naman tayo dito sa West Philippine Sea. Alam niyo mga kababayan ko, kung merong, kasi banggit sila ng inciting to sedition. Ito ipagtatanong ko talaga sa mga abogado. At dapat siguro pag-aralan ito kung may I'm just thinking out loud, no? Kung may punto Kung may inciting to sedition, ito inciting to war. Lagi na lang may gera. Lagi na lang may sigalot na dati naman na hindi problema. Yung dating problema na sinulusyonan ni PRRD tungkol sa droga, ngayon, ang sinulusyonan nila, awayin yung kumakalaban sa droga. Dati wala naman tayong problema dito sa China na ito. Ngayon problema na natin. Pambihirang Pilipinas ito. Eto, sasabihin ko sa inyong diretso. Ako, hindi na magugulat kung bukas may malaki na namang pasabog na balita. May naku, malamang yan. Bakit? Kasi bukas, maraming magrarally. Birthday ni PRRD, actually for 2 days yan. Dahil mauuna Mauuna tayong mag-30. No? Ay mag-March 28 sa birthday ni PRRD. Syempre sa ibang bansa, hindi pa. Di ba? So, mauuna tayo ng mga ilang hours. So, tuloy-tuloy yan, mahaba yan. At yung rally na yan, buong Pilipinas, gaya ng sabi ko, at buong mundo. So, talagang kung ikaw ay addict, kung lang naman, wala tayong pinagbibintangang addict, pero kung ikaw ay addict at galit ka sa Duterte, palagay ko magte-take ka ngayong gabi. Kasi mai-stress ka mapapraning ka. Dahan-dahan, baka ma-overdose sana kayo, Huwag kayong magpaka-overdose, baka mamaya huwag kayong masyadong ma-depress, sa rallying gagawin ng mga Duterte worldwide. Pero ito ang pag-uusapan natin. Para makontra yan, alam naman natin yung style From the very beginning, from the start, from the get-go, ganyan na style nila. Pag meron silang gustong pagtakpang balita, mag-create sila ng malaking balita. Anong ginawa nila? Patungkol dito sa vice cam. Di ba tinakpan nila ng impeachment? Marami silang balita. Yung tungkol sa droga. Yung drug test. Ang dami nila, pinapagtakpan nila yan. Yung sa Okada. Di ba? So, style na nila yan. And bukas, mag-expect po kayo. Magpapalabas na. Baka mamaya, nagbanggaan. May traffic sa West Philippine Sea. Nandoon lahat ng barko ng China. Sumama na ang Russia. Baka lahat ng ka-OA yan, gawin itong mga lintik na ito. Ang OOA kasi, di ba?
Sabi nga, yung mga mangingisda natin dati kasama pa itong mga Chinese kumakain sa dagat. Ngayon, kalaban na nila bigla. Oh, di ba? Bukas, may nagbangga ang barko. Hindi nakapreno ang barko ng China. Binangga ang barko ng Pilipinas, sabog. Kinanyon ng tubig ang barko ng Pilipinas ng mga barko ng China. Ganyan, no. Di ba? Meron na naman silang paeklat bukas dyan sa dagat. Abangan ninyo, tinan ninyo. Pilipinas. Ah. At bangkang pangisda ng mga Pilipino sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ang Bajo de Masinloc ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas at bahagi ng teritoryo ng bansa. Ang mga ganitong aksyon ng Nag-iingay na naman. China, minomonitor daw ng US Defense Department para alamin. Kayo ba naniniwala pa sa mga bali-balitang ganito? Di ba? Sino ba ang nagpalabas, na nag-seek ng asylum si PRRD sa China? Di ba sila lang din yan? What do you expect? Oh. Kung paano tayo pwedeng tulungan. Kaya nga itong bisita nito, pag-uusapan ni Secretary Teodoro at ni Secretary Hegseth anong pwede nilang gawin para talagang pakita sa China na talagang hindi seryoso tayo, na hindi tayo papayag that they will dominate the area, lalo na yung within our territorial waters. Kaya ang meeting daw sa pagitan ni na Secretary Teodoro at Hegseth maituturing na mahalaga at kritikal para sa dalawang bansa. Ngayon, itong pagbisita niya, seryoso ang pag-usapan nila ni Secretary Teodoro dahil ang bagong mantra ngayon ng Trump administration is deterrence to strength. Ayaw ni President Trump ng gera. Sa katunayan, medyo nanliligaw nga si Trump sa China. Pero wag na kayo makihalo, wag na kayo muna mag-usap ngayon. Ibalita nyo yung rally bukas. Yung mga mainstream media, yan ang tutukan ninyo, Kung hindi ko anong banggaan na naman bukas diyan mamaya diyan sa dagat. Focus muna tayo sa rally, okay ba 'yon? Saka na muna kayo umepal diyan sa mga epal diyan. In other words, kailangan na palakasin ang ating AFP at saka yung ating pagka-interoperability. Wala pa man sa Pilipinas si US Defense Secretary Hegseth, inalmahan na agad ito ng China. Sumagot pa daw ng China. Baka inciting to war kayo, Ayon sa Foreign Ministry ng China, anuman daw defense agreement ang gagawin ng Pilipinas sa Amerika, hindi raw dapat natatarget ang anumang bansa at hindi dapat nakakasakit sa kanilang interes. Lalo na ang maging banta sa regional peace at pataasin ang tensyon sa rehiyon. Alam mo ako sa China, huwag yung pag-iintindihin yung mga yan. Magpe-fake news lang yan. Di ba? Kung ano-ano na naman ipe-fake news ng mga yan. Di ba? Na-experience nyo na eh. Di ba? Na pinake news kayo. Sabi, naku, nag-seek daw ng asylum si PRRD. Hindi naman tayo gumagawa ng conflict. Yan ang medyo minsan Sinong gumagawa ng conflict? Si PRRD na naman. Ako. Kaming Duterte. Pambihira itong mga ito. Ang lilinis ng gobyerno natin. Kakamot tayo ng ulo kung bakit tayo pang sinisisi na tayo nag-uumpisa ng conflict. At ang nangyayari dyan, dahil precisely nga na tina-challenge yung ating relationship, not only with the US, but with other countries as well, that we cannot and will not allow any one country to dominate the South China Sea. Nakatakda ring mag-usap si Secretary Hegseth at Pangulong Bongbong Marcos. Nako!
Magsasalita pa yan si Marcos. Ano alam sabihin yan? Baka bukas kasama niyan si kasama nito si sino yan? Si Claire. Sabihin, Claire, ikaw na magsalita. Pagtanggol mo ko, tatanggalin kita dyan. Hindi, baka ganun ang sabihin nito si Marcos. Ano magsasabihin yan dyan? Magkakautal-utal. I mean, tayo nga Pilipino, yung English nga ni Marcos, hirap na tayo. Real talk po, pati sa mga bashers. Pati sa mga makamarcos. Di ba? Ang hirap intindihin nito. Pilipino na English kamatis eh. Lalong mahihirapan itong puti na ito. Kakaintindi nito kay Hoy, huwag nyo nang pag-usapin. Wala din mangyayari. Kasi pag may sinabi yan si Marcos, hindi naman nangyayari, di ba? Oh, baka bukas, pag may sinabi yan ngayon, sabi nga ni Boyeng, nagbabago naman talaga isip nila. Oh, ba't mo pa kakausapin yung taong ako sa totoo lang? Kayo ba? Gusto nyo bang kausap ang tao na pabago-bago? Kausap mo lang ngayon eh. Oh, galare, isasama, bukas hindi ka nakasama. No, kakampi tayo, kampi tayo. Bukas hindi ka nakakampi. Gusto mo ng ganung kausap? Pabago-bago? Walang B? Walang backbone ha? Oh. Naku, hindi magkakaintindihan tong dalawa na ito, tsaka bubudulin lang to. Mabubudol, kawawa naman tong kanuna ito, no? Tong puti na ito. But anyway, ako naman tiwala kay Trump. Ayaw niya rito. Ayaw niya. Sige, good luck Marcos kung mag-usap kayo. At good luck sa'yo kung maintindihan mo yan. Pag ikaw alamano, pag ganyan ka na yan, good luck sa'yo kung hindi sumakit ulo mo. So magdala ka lang ng maraming gamot. Promise, sasakit ulo mo dyan, kaiintindi. Alam mo, yan lang yung, hindi katulad ni PRRD, pag nagsalita, ako talagang si Tatay Digo, may edad na, pero pag nagsalita, talagang all ears ka eh. Sa mamang ito, talagang aantukin ka. Oo. May mga secret words yan, si BBM. May mga mga alamano. Na sila lang na, paano? Hindi ako nagbibiro. Sabihin yung fake news ako, Claire. Tingnan mo yung sinabi niya, magtatanim siya. Naintindihan mo, magtatanim, buti na lang, buti na lang, katatanim lang, nag-ani na sila. Ano yun? Pagkatapos ng marami niyang kautal-utal, katatanim, nag-ani na, pambihira. Oh, sige. Bahala ka dyan, ginusto mo kung makipag-usap ka dyan. Para sa GMA Integrated News. Sige po, next topic po tayo. Eto, pag-usapan natin. Aimee, pag-isipan. Pag-iisipan. Na ipapa-impeach si Marcos at ipapa-drug test. O sige. Preliminary finding pa lang to na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na i-aresto si dating Pangulo, na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok dun sa pag-aresto ni Presidente Duterte, at ikatlo na... Okay, so hindi naman talaga pinapa-aresto si PRRD. Alam nyo, hindi ko sinasabing iboto nyo si Aimee. Ako, I still consider her as a Marcos. So kayo na mag-decide, no? But as for me, hindi ko iboboto to. Okay? Pero kayo mag-decide, hindi ko po kayo didiktahan. Pero tama naman ang sinasabi ni Aimee dito. We will stand doon sa pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. Okay? Hindi ko kinakampihan, pero at least may nakukuha tayong magaganda dito kay Aimee na sinasabi niya. No? Kung binobola man niya tayo, it's okay. Magagamit naman yan para sa kaso ni PRRD na talagang nailabas. Alam nyo kung bakit? Kasi wala namang ibang makakapaglabas ng mga yan dahil takot nga sa gobyerno. Sino bang naglakas ng loob dyan sa Senado na magkaroon ng hearing? Wala. Umurong lahat ang B. Urong ang B. Di ba? Buti pa si Aimee nagkaroon ng B, ng backbone. May B si Aimee.
nag-hearing siya, no? So, kung personal agenda ba niya 'yon, problema niya na 'yon. Basta importante, nagisa niya si Boying, lumabas ang kapalpakan ni Boying, lumabas ang kapalpakan ni Torre, lumabas ang kapalpakan ni John Vic, lumabas ang kapalpakan ng magkapatid na Rimulya, lumabas yung pagkakapalpak na aresto kay PRRD. Good thing yan, no? Wala namang gagawa. Di ba? So, at least, okay ito. Nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilang Isa pa yan, nalabag ang karapatan. Alam naman natin yon, pero at least lumabas sa bunganga nila. Kasi iba yung alam na natin eh. Pero yung napaamin natin sila. Halimbawa, alam natin yung mga BBM vloggers, fake news. Yung mga ibang politiko, kurakot, pero yung mapaamin mo siya, malaking bagay yun. ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Isiniwalat ni Senator Amy Marcos ang inisyal na ulat ng Senate Committee on Foreign Relations sa isinagawa nitong pagdinig sa Senado noong nakaraang linggo. Kaugnay ito ng investigasyon sa legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapasuko sa kanya ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senador Amy Marcos, diffusion notice lang ang natanggap ng pamahalaan na hindi nag-oobliga sa Pilipinas na isuko si dating Presidente Duterte sa ICC nang walang extradition o surrender. Kahit noong matapos isagawa ang provisional arrest sa dating Pangulo, wala rin anyang indikasyon na hinihiling ng ICC na ilipat o isuko si former President Duterte sa naturang international tribunal. The Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Roa Duterte and turn him over to the international. Ayan, walang legal obligasyon ang Pilipinas na ibigay siya sa ICC. So, kung susundan ko yung sinasabi ni Amy, inciting to ICC itong si kapatid niya. Parang sila yung nag-udyok. Sulsulero eh. Di ba? No. Kung bintang sila ng bintang sa atin na nag-uudyok o nagsusulsul tayo ng sedisyon, tayo naman magbintang. Sulsul kayo eh. Inuudyokan nyo yung ICC. Wala naman obligasyon ng Pilipinas, isinuko mo yung dating presidente. Diba? Insulto to kay Marcos. Itong ginagawa ni Amy. Maganda ito na palabas, no? But then again, lumabas nga yung hamon, i-discuss ko po ito. Yung hamon ni Attorney Panelo dito kay Amy na kung totoo ka, magsalang ka ng impeachment, ipa-impeach mo yung kapatid mo. Di ba? So wag muna nating awayin si Amy. Kung ayaw nyong iboto, wag nyong iboto. Pero importante, wag nyong awayin nang sa ganon, tayo naman ang mangga. Tayo naman ang manggamit. Gamitin lang natin tong pangbubulgar niya. Malay mo. Kasi tingnan ninyo ha, sa lahat ng alyansa senatorial balls bago siya nag-quit, siya po ang pinakamalaki ang dinausdos. Simula nung hinuli si Tatay Digong. Yung galit ng taong bayan kay Marcos, sa kanya napunta. Nagalit ba't wala kang ginagawa? Siguro ganun. Or wala talagang tiwala. O talagang galit na lang ang Pilipino sa Marcos. That says a lot. Isipin mo, siya ang pinakamalaking dinausdos. Ako sa tingin ko, ayaw na talaga ng Pilipino sa Marcos. No? So gumagawa ng paraan ito si Amy. Possibly. No? So gamitin lang natin. Huwag muna nating awayin. Malay mo. Pag nakikita niya na napipressure siya at hindi siya inaaway ng DDS, malay natin, ipa-impeach niya yung kapatid niya. Napakinabangan natin. Again, di ko sinasabing iboto nyo ha. Kung gusto nyo, iboto nyo. Kung ayaw nyo, huwag nyong iboto. But as far as I'm concerned, hindi ko iboboto. Okay? Maliwanag po tayo dyan. Malay mo, ipa-impeach niya yung kapatid niya. Sino bang kaya maglakas ng loob na pa-impeach yung kapatid niya? Wala. Siya lang. Bakit? Hindi to gagalawin ni BBM. Kapatid pa rin to. Di ba sabi ko ka, wala ngang nag-dare. Wala ngang nagpakalalaki na imbestigahan yung pagkakahuli kay PRRD ba't si Amy?
Malaking bagay yun. Kasi malakas nga loob niya. First, babae siya. Second, kapatid niya. Malayin nyo rin. Mapag-isipan ni Amy na ipa-drug test si BBM. Kumbinsihin niya. Bakit? Hindi siya kayang galawin. Bilang ate, pwede niyang gamitin yun. Kahit hindi na lang yung drug test yung impeachment na lang. Ipa-impeach niya. Kasi itong mga binabanggit na illegal ng pagkakahuli kay Tatay Digong, yung binabanggit mo, Senator Amy, ayan impeachable offense. Pinagkalulo mo ang kababayan mo. That is kidnapping. Kung susundan namin yung sinasabi mo. So dapat ma-impeach si Marcos dyan. Kung you are true to your report, you are true to your investigation, dapat ipa-impeach mo si Marcos. Huwag mo nawain, baka ipa-impeach. O, edi babalik ang Pilipinas sa katinuan. Babalik ang pag-asenso ng Pilipinas. Mapapayapa ang Pilipinas. Diba? Ulitin ko, walang maglalakas ng loob as of now na magpakalalaki para impa-impeach si BBM. Kung nagawa niya kay Tatay Digong yung panggigipit, lalo na ngayon. Okay? Siya lang. Si Amy lang. National Criminal Court. What was received was only a diffusion notice, not verified or approved by the Interpol Secretariat. Oh, di ba? Walang red notice. Diffusion lang. Yung ginawa ni BBM, yung team BBM, hinug sa pilit. Kaya maasim pansin nyo. Kaya ang daming question. Hinug sa pilit talaga. Minadali. Parang sasabog na yung tae ni Torre. Sorry sa mga kumakain. Parang sasabog na yung yung bituka niya. Pag hindi niya nabitbit, si PRRD agad-agad sa Netherlands. Ayaw niya nga paharapin na sa korte. Alam nila talo sila. Alam nila yun. No verification by the Interpol whether the request complied with Article 3 of their Constitution, forbidding Interpol from undertaking any intervention or activities of a political, military, religious, or racial character. Sinabi rin ng senadora na may mga pagpaplano na rin ginawa ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan bago pa ang March 11 kung kailan inaresto si Duterte. So, ibig sabihin, pinagpaplanuhan na talaga. Merong bad motive ang gobyerno. Lumalabas din na may mga nalabag sa mga karapatan ng dating Pangulo nang ito ay inaresto. Finally, my third preliminary finding was that there were glaring violations of the rights of the former president. The constitutional safeguards guaranteeing liberty and due process of law were not observed. No warrant was issued by a Philippine court. The arrest did not fall within the exceptions of a warrantless arrest. Ang pinaano niya dito, hindi nag-issue yung korte natin na kung saan may jurisdiction tayo kay PRRD. Walang warrant of arrest. Maliwanag yan. At hindi nagfo-fall doon sa warrantless arrest ang pupwede. Okay? Kasi may mga halimbawa na pwede ka mag-aresto ng tao kahit walang warrant of arrest. Halimbawa, ongoing yung crime. Halimbawa, ng snatch. Di ba? Ng rape. Tapos nahuli, tumatakbo lang. Hindi mo kailangan pumunta sa korte para manghingi ng warrant. No? Pero ito, yung pagkakahuli kay PRRD, hindi naman yan parang tatakbo si PRRD. So ibig sabihin walang ongoing crime para magkaroon ng warrantless arrest. Samantala, iginiit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang nilalabag na anumang batas ang gobyerno sa pag-aresto sa dating Pangulo na taliwas sa preliminary findings ng pagdinig na pinangunahan ng presidential sister. Ito na naman to, sagot ka na naman. Alam mo, kakasagot mo. Claire, ito ang masasabi ko, kakasagot mo. Ginagawa mong bakla yung presidente. Kasi anong tingnan mo ha? Sa Pilipino, especially sa ating mga lalaki, nagkakaintindihan tayo dyan. No? Pag kinol yung attention mo,
especially if you are a leader. Pwede kang tumago ng bahagya lang, no, sa mga tao mo. Pero yung para-parati ng ganito, tapos presidente, tapos kapatid ang kalaban, tapos ang sasagot itong si Claire, ginagawa niyang bakla, ginagawa niyang weak, ginagawa niyang mahinang lilalang. Ito si Marcos. Pinapakita niya na yung sinabi ni PRRD before na weak leader ito si BBM. Totoo. Nakatago ngayon sa palda ni Claire. Di ba? So, ako ayoko nang pag-usapan nito si Claire kasi bakit siya? Di ba? Bakit siya ang sasagot? Pag nagkamali ba siya ng sagot, may responsibilidad ng presidente? Wala. Oh, so anong pakialam namin sa'yo? Di ba? I mean, walang pakinabang ang Pilipino sa'yo. Kasi pwede mong sabihin ang lahat ng gusto mong sabihin, hindi naman magiging responsable yung presidente. Hindi naman ikaw ang kailangan namin. Hindi naman ikaw ang sosolve ng problema namin. Hindi naman ikaw ang magde-decide ng pangyayari sa Pilipinas kung hindi yung presidente. So it's useless dito sa babaeng to. Kasi ginagamit ito ng presidente para tumago. Para magpakabakla. Hindi ko po iniinsulto yung bakla. Ano yan? Figuratively. Sabi nga ni Boying. Di ba? Hindi ganyan ba tingnan mo. Tingnan mo si PRRD. Ano pagkakaiba ni PRRD? Akuin ko. Yung kasalanan nyo, akin yan. Ako mananagot. Ako makukulong. Hindi tumatago. Even yung kasalanan ng pulis, kinuha niya. Lalaki na yun, ha? Kinuha pa niya. Si Marcos baligtad. Tumago sa babae. Oh. Diba? So, walang kwenta. Ba't pa natin pag-uusapan to? Oh, next topic na po tayo. Eto, BBM traidor. Insulto ang gagawin sa kapatid. Bigyan natin komentaryo. Tinanggi ni na dating Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino na nakikipag-ugnayan sila sa alyansa ni... Sigurado kayo. Baka para kayong si Marcos, ha? Tatanggin nyo na hindi makikipag-cooperate sa ICC pero kumakain din kayo ng suka, ha? Sinabi nyo yan, ha? Sige, tingnan natin. Pangulong Bongbong Marcos para mapasama sa senatorial lineup ng administrasyon. Lumutang yan matapos ang pagkalas ni Senator Amy Marcos sa alyansa at ang umuugong na pagkawala rin dito ni Las Piñas Representative Camille Villar. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Sa gitna ng pagkalas ni Senator Amy Marcos sa senatorial lineup ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pero alam mo sa akin, kung totoo, kung sakali lang, hindi ko sinasabing totoo, pero kung totoo, ipapalit kay Amy ay si Bam Aquino at ako tatay ni BBM, babatukan ko to. Totoo. Lintik ka. Sasabihin ko, lintik ka. Ipapalit mo sa kapatid mo yung anak nung nagtraidor sa pamilya natin. Anong klase kang tao? Sasabihin ko talaga. Ikaw ba ay meron ka pa ba talagang B? Meron ka pa bang tayo? Iinsultuhin mo, kapatid mong babae, ate mo pa. Alam mo pa naman sa Pilipinas, di ba? Napakaano natin sa yung matanda sa atin, yung kuya natin, ate natin, kahit anong estado natin sa buhay, pag kuya, may respeto pa rin. Pag ate, may respeto pa rin. Pero ito hindi lang sa walang respeto. Kung totoo nga, bababuyin niya pa yung kapatid niya. Bababuyin mo yung ate mo. Tinanggal mo yung ate mo, ipapalit mo, si Bam Aquino, buang ka. Ha?
kung ako lang ang tatay, kung ako lang, pero pag si Coach Oli, hindi ko sasabihin yun. Hindi ko sasabihin kay BBM yun. Baka sasabihin na naman ni Claire, inciting. Kunwari lang ako tatay niyan, buang ka. Wala ka nang ginawa kung hindi mag-concert. Tapos, hindi ka pa marunong. Ikita mong pinalibing ako nung tatay niyan eh. Ay, pinalibing ako nung ano eh. Tapos pinatapon mo ron? Sa puti pinamigay mo? Hindi nga ako pinalibing ng mga yan eh. Tapos tatanggalin mo yung kapatid mo, ipapalit. Ikaw wala ka nang ginawa, hippie ka. Puro ka bulakbol. Hindi ka mag-aral. Tingnan mo sa inyo, walang naging abogado. Buang ka. Kung ako lang tatay. Kung ako lang tatay, ha? Pero pag si Coach Oli, hindi. Ha? Ay, siyempre, yung tatay, abogado. Napansin nyo, may abogado ba sa... Hindi ko alam eh, pero parang walang abogado sa kanila, di ba? Ay, concert pa more. Di ba? Ang laki namang insulto gagawin nito. So, abang-abang na lang tayo kasi sabi ng kanilang tagapagsalita, hindi naman daw. Sabi rin nila, Bam, hindi raw. So, titingnan natin kung kakainin nila ulit yung sinuka na nila. Ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos, umuugong ang usap-usapang mawawala na rin sa alyansa si Las Piñas Representative Camille Villar. Matapos Ako, narinig ko nga. Parang binabanatan na ni Tulfo si Camille. Parang lang ha. Kasi yung mga speech niya kaninang napanood ko. Yung kailangan kontrolin natin yung mga lupa. Yung mga lupa na pang-farming, para sa magsasaka, ginagawang subdivision. Sabi ko, andiyan dyan pa si Camille, hindi pa official na umaalis, binabanatan mo na. Nadinig ko lang ha. Hindi ko naman alam kung binabanatan niya si Camille. Pero alam naman natin sinong gumagawa ng subdivision sa Pilipinas. Ako ba? Si Tolentino ba? Si Binay ba? Si Binay parang maputi yung kilikili. Hindi kasi ibaba mo. At di ba? Binanatan agad. Doon naman kilala ang bilyar, di ba? Yan nga ang question ng mga magsasaka sa bilyar eh. Di ba? Yung lupa ginagawang subdivision. Oo, di ba? Yung para sa magsasaka ginagawang subdivision. kasing arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, absent na rin sa ilang campaign rally sa alyansa si Villar. Ang matunog na papalit umano kina Senator Amy at Villar sa alyansa, ang mga dating senador na sina Kiko Pangilinan at Bam. Ano kaya talagang masasabi nung tatay nila pagkabuhay pa to ngayon? Ako nabanggit ko na sa inyo kung ako tatay, Jesus. Ako may gusto akong tanungin dito sa mga kandidatong ito. Ako tanong lang ha. Kayo ba ay susuporta sa pagsugpo sa mga komunista? Tanong lang yon ha. Wala tayong pinagbibintangan kasi ako bukod sa ang talagang aking advokasya ay yung may hinto ang droga sa Pilipinas at komunista. Di ba? Kayo ba tutulong kayo para masugpo ang komunista? Aquino, pero nanggaling na mismo sa campaign manager ng alyansa na sina Votas Representative. Ayan. That's completely untrue. I haven't met with Bam Aquino and Kiko Pangilinan. So, titingnan natin. Again, ako statement naman to ni Chanco, hindi naman statement ni Marcos. Pero kasi pag si Marcos ang nagsalita, kabaligtaran ang nangyayari. So, hindi ko alam kung ito'y statement lang ni Chanco o statement ni BBM. Pero kung ito'y statement ni BBM, ay, magjo-join talaga yan. Abang lang tayo. Magjo-join yan si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Toby Chanco na hindi totoong nakikipag-ugnayan sila kina Pangilinan at Aquino. Giit ni Chanco nananatiling matibay ang alyansa slate at nakaayon sa agenda ni Pangulong Marcos. Ano ba agenda ni Marcos? Manatili hanggang forever sa posisyon.
Pati si Pangilinan, itinanggi ang chismis. Walang kumakausap sa Pakinggan nyo to sasabihin ni Pangilinan, ha? Wala daw kumakausap sa kanya. mula sa alyansa tungkol sa anumang coalition. No? Busy tayo sa kampanya. Sa kabila nito, bukas naman daw sila kung magkakaisa sa pagsusulong ng kanilang pangunahing advokasya. Mula pa naman nung umpisa, sinabi natin walang kulay ang gutom. Ayan, yun na. So, simula pa lang, walang kulay ang gutom. So, ibig sabihin, basta maitutulak ko yung aking advokasya na walang magugutom, pwede ako sa alyansa. Ganun eh. Pwede ako sa Team Marcos. Kain suka! Pag tinuloy. Ha? Abang tayo. So kung ano man yung mga sinasabi po nila, sa atin bukas tayo makipagtulungan. Kung ano man sinasabi nila, bukas tayo sa pakipagtulungan. Saan? Sa Team Marcos. Whether it's alyansa, PDP, Hindi ka tatanggapin sa PDP. Huwag ka na doon. Promise, huwag mo nang banggitin ng PDP para lang banggitin sa isang sentence ang PDP at alyansa para lang maitago na pwede ka sa alyansa just in case maitutulak mo. Di umano ang pambobola mo tungkol sa usaping gutom. o iba pang grupo kung ang usapin ay food security. Food security. Ano nagawa niyo sa food security? Itinanggi rin ni Aquino na Tinanggi mo rin, ha? Sige eh. Ha? Baka kain suka ka rin, ha? usap sila sa alyansa. Panawagan niya sa mga taga-suporta, huwag daw madistract. Tuloy-tuloy daw ang kanilang kampanya. Ito po pag-usapan natin. Ewan na, ha? Makakatulong ba kung magjo-join si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan sa alyansa? Ako sa tingin ko walang effect. Why? Alam naman natin na ang pula at dilaw ngayon ay in connivance na. Oo. Pink, yan ang pink. Di ba pag pinaghalo mo ang pula at dilaw pink, tama ba? Hindi ko alam yung color combination eh. Oo. Basta, alam naman natin, titingnan mo yung ibang vloggers ng dilaw. Kinakain na lang nila yung suka nila dahil sa ayaw lang nilang manalo ang Duterte dahil ang Duterte sinusugpo ang droga at sinusugpo ang komunista. Hindi ko alam kung anong motibo nila. But definitely, nakikiayo na sila sa Marcos dahil mahina na sila eh. Alam naman natin wala na makinarya dilaw. Alam naman natin that they have problems pagdating sa pera, sa makinarya. Kasi alam, billions po ang usapan dyan sa eleksyon. Ha? So wala na sila noon. So kaya yung mga dilawang vloggers, yun na, kinakain na lang nila yung sinuka nila para lang at least sila, nagagamit nila si BBM, hindi ang Duterte. At magtutulong silang kalabanin ng Duterte. So kaya para sa akin medyo walang effect eh. Dahil ang supporters ngayon ng Dilaw, they have no choice. Dalawa lang yan eh. Di ba? Yan lang naman talaga ang malakas dyan sa team na yan. So, pipili yan, doon na rin sa alyansa. Ang Dilaw talaga ngayon, I'm talking about the hardcore Dilaw, talagang magpupula din yan. Para lang hindi manalo ang Duterte. Kaya lang, meron yung mga talagang nasa gitna na hindi naman hardcore pula, hindi naman hardcore dilaw. Diba? So, andyan ang pagtatalunan Halimbawa, ang Luzon, ang Visayas, Mindanao, for sure Duterte yan. Diba? Ang magkukuhanan na lang dito, kung makakakuha tayo ng maraming boto sa Luzon. And sila, they will try to get as much as they can sa Visayas. But kasi Mindanao, given na yan. Mindanao, ang Muslim, basta dyan sa part na yan, yung Sub-Saharan, ika nga ni Richard, Team Duterte na yan. So, doon na lang yung hindi hardcore. Tuloy-tuloy daw ang kanilang kampanya. Wala naman daw alam tungkol dito si Senator Amy. Nabasa niya lang daw sa dyaryo ang sinasabing pagpalit ni Pangilinan at Aquino sa kanila ni Villar.